Good morning everyone. Our daily verse for today ay matatagpuan sa Acts chapter 20 verse 35 na sa English ganito ang sinasabi. In everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak, remembering the words the Lord Jesus Himself said, "It is more blessed to give than to receive." At sa Tagalog naman po ay ganito ang sinasabi. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho ay dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Ang pagbibigay ay galing mismo sa bibig ng ating Panginoong Hesus. Kung tayo ay masayang nagbibigay na taos-puso, ay mapalad tayo dahil ang Panginoong Diyos ang magpapala sa atin dahil tinutupad natin ang Kanyang utos. Ang pagbibigay ay hindi nasusukat kung ano ang meron tayo at hindi rin limitado sa mga material na bagay lamang, kundi ang pagbibigay ay nagbibigay kasiyahan sa atin sa pagbabahagi natin kung anong meron tayo. Lalo na ngayon na panahon ng pandemic, dapat ay magkaroon tayo ng pusong mapagbigay. God bless everyone and be safe. Hello po sa inyo, magandang araw po. Ito po ang ating verse. Matthew 14:14. When Jesus landed and saw a large crowd, He had compassion on them and healed their sick. Ito po ang Tagalog. At siya'y lumabas at nakita ang isang malaking karamihan. At nahabag siya sa kanila at pinagaling niya sa kanila yung may mga sakit. Dito po sa verse na to, sinasabi po dito na sa mga panahong may problema po tayo, huwag niyo pong sasabihin na wala ang Diyos. Sapagkat ang gusto lang ni Jesus ay tayo'y lumapit sa Kanya at humingi ng patawad at tayo'y papagalingin niya at papatawarin niya. Katulad sa pandemyang ito, ang gusto lamang ng ating Diyos manalig sa Kanya at magsisi sa ating mga kasalanan at tayo papagalingin niya. Ayun lamang po ating daily verse. God bless po and ingat po sa lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Ako po si Brother Roland, ang inyong lingkod. At sa araw pong ito ay babasahin ko sa inyo ang isang talata na matatagpuan sa 2 Korinto sa chapter 9, verse 7. Ganito po ang sinasabi. Every man according as he purpose in his heart, so let him give not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. At sa wikang Tagalog, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Ito pong talatang ito ay may kaugnayan sa ating pagbibigay
sa gawain ng Panginoon. At ang sabi po ng talata ay magbigay tayo ng masaya dahil ito po ang nais ng ating Panginoon. Kaya po sa atin pong pagbibigay, ang kailangan bigay muna natin ang ating mga sarili upang maibigay natin ang para sa Panginoon. Kaya po tayong lahat ay mayroong responsibility para sa gawain ito ng Panginoon. At hinihiling ko po na ang bawat isa sa atin ay patuloy na magbigay para sa gawain ng Panginoon upang patuloy nating matugunan ang pangangailangan ng kanyang banal na iglesia. Maraming salamat sa inyo mga kapatid, and God bless you. Magandang araw po sa ating lahat. Ang ating daily verse ay matatagpuan sa Galatians 6 verse 9 to 10 na ang sinasabi, "Let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap. Do not lose heart. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith." Sa Tagalog naman po, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Kaya nga sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Pinapaalala ko sa atin ang verse na ito na patuloy po tayong gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Yan lamang po. Ingat and God bless. Sa ating lahat, si Sister Presi Ohas po ito. Nais ko lamang po sa inyong ibahagi ang ating verse for today ay makikita po sa 1 Timothy chapter 5 verse 8. Sa English po, "But those who want care for their own household have denied the true faith. Such people are worse than unbelievers." Sa Tagalog po, ngunit ang sino man na hindi kumakalinga sa kanyang kamag-anak, lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahayan, tinatanggihan niya ang pananampalataya at siya'y masahol pa sa hindi mananampalataya. Ang ibig pong sabihin ng verse na ito ay dapat po tulungan natin ang isa't isa, lalo na ang miyembro ng ating pamilya sa kanilang mga pangangailangan. Dahil ito po ang gusto ng Panginoon. Maging sensitibo po tayo sa anumang tulong na pwede nating maibigay sa ating kapwa. Yun lamang po. God bless and stay safe. Magandang umaga po mga kapatid. Ang ating verse sa araw na ito ay matatagpuan sa unang Pedro 5 verses 6 to 7. Kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo
pagdating ng takdang panahon. Pagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Manalig po tayo sa ating Panginoon at magpasakop sa Kanya. Siya po ay mapagmahal at mapagmalasakit. Bigay po natin ang ating mga alalahanin sa Kanya. Patuloy po tayong manalangin at pananampalataya sa Kanya. Sa Diyos po ang kapurihan. Mag-ingat po tayong lahat. God bless. Mga kapatid, basahin ko lamang po ang mga taga-Kulusas 3:1 hanggang sumusunod na mga talata. Ganito po yung sinasabi. Binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay matatago sa Diyos kasama ni Kristo. Palain nawa ang pagkabasa at pagkarinig ng talataang ito. Tayo po'y muling manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, Ikaw po, Lord, ang siyang patuloy na gagabay sa amin sa araw na ito. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin. Ikaw po, Lord, ang siyang patuloy na magbibigay pag-iingat sa bawat isa sa aming Panginoon Diyos. Sa bawat mga member namin, Panginoon, ingatan niyo po sila. Pagpos may pandemic, Panginoon, Lord, ilayo po kami lahat sa anumang uri ng mga kapahamakan, Panginoon Diyos. Ikaw po, Lord, ang siyang patuloy na mag-iingat sa bawat isa sa aming mga kapatiran, Panginoon Diyos. Lord, hinihiling namin, Panginoon, ang aming kapatawaran, Panginoon, sa araw na ito. Kung kami man ay maraming pagkukulang, pagkakasala, Panginoon, Lord God, hinihiling namin ang aming kapatawaran sa araw na ito, Panginoon. Thank you, Lord. Ito po ang hilit dalangin sa matamis mong pangalan. Amen. Ating awitan na ating Panginoon ng may pagpupuri, sapagkat langit ang ating madarama sa piling niya. Ang kagalakan niya ay ang ating kalakasan. Ating pong awitan na ating Panginoon.
kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ito, ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa iyong makakahambing. Ang awit ko iyong hingin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Tunay nga ikaw, Panginoon, ang kailangan namin at ang iyong pag-ibig. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa iyong maihahambing. Ang awit ko iyong hingin. Tunay nga langit ang aking nadarama, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Sabi mo sa Nehemiah 8:10 na ang kagalakan ng ating Panginoon ay ang ating kalakasan. Kaya't awitan natin siya. Habang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa iyong maihahambing. Ang awit ko iyong bigin. Langit ang ating nadarama, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Sa iyo lamang kapurihan, aming Panginoon. Wala na kami, Panginoon, ibang lalapitan kundi sa presensya mo lamang. Panginoon, pakinggan niyo ang aming mga damdamin na may pagsamba sa inyo. At tanggapin niyo ang aming pag-ibig na may kalakip na awit. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi magkakain lahat sa iyong ibibigay. Gayon pa man sa'kin nag-iisang bigay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Kaya ng dagat na hindi napaw, pagkat sa pag-agos, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta iyong bigin, kalagit na awitin. Buhay namin, Diyos, ay para sa'yo. Tanggapin mo ng buo. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi magkakain lahat
na pa, pagal sa pag-agos. Puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta iyong bibig, kalakip na awitin. Ikaw ang Diyos ang natatanging kayamanan ko, gaya ng dagat na hindi na papagal sa pag-agos. Puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta iyong bibig, kalakip na gaya ng dagat na hindi na papagal sa pag-agos. Puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, ikaw ang natatanging namin kayamanan, Panginoon. Kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta iyong bibig, kalakip na wagas na pagsinta iyong bibig, kalakip na wagas na pagsinta iyong bibig, kalakip na Panginoon, sa araw na ito, nawa Panginoon, isa puso namin ang iyong mga salita, sapagkat Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, ay matamis sa aming mga tenga, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ihanda niyo po ang aming mga puso, ibigay niyo po ang inyong banal na espiritu, at nawa po, isagawa namin ang lahat ng iyong pinapasagawa sa aming buhay, Panginoon. Ihanda niyo po, Panginoon, ang aming karunungan upang sa ganun, sa susunod na gawain sa mensahe, ay ikaw ay aming mapakinggan. Ito po ang aming salamat dalangin sa matibis at mapangyarihang pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Napakabuti ang Panginoon sa araw na to dahil binigyan tayo ng magandang panahon. Wala nang ulan, maganda yung ating pakiramdam, wala nang masyadong mainit, kundi katamtaman lamang yung araw sa ngayon na ating nakikita sa ating weather at medyo wala na ring bagyo na darating, sabi ng ating Pag-asa. At sa kasalukuyan, tayo po ang lahat ay masigasig na rin sa ating paglilingkod dahil pinayagan na tayo na magkaroon ng mass service na kahit mayroon pang limitasyon sa ating attendance na 10% o baka sa sunod ng buwan abot ng 50%, depende sa ating mga batas kung anong magawa ng ating gobyerno. Tayo naman ay sumusunod sa mga protocol sa Department of Health o anumang ipagkaloob sa atin na ating dapat na sundin para sa ating health. No? So, sa ngayon na linggo, ito ang huling message sa ating topic na building spiritual habits. Kasi yun ang main theme natin sa buong buwan at yung unang linggo ng buwan ng September ay ang ating subtopic ay about prayer, no? Narinig natin, pinaliwanag sa ating mga mensahero, sa ating mga preacher kung ano yung prayer. At yung pangalawa ay yung Bible reading or Bible meditation or scripture
meditation na kailangan natin na mag-aral sa Biblia bilang mga anak ng Diyos para ma-build up natin yung ating spiritual habits sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos at sa ating mga prayers na paano natin magawa ito. Kaya natutunan natin yung mga bagay na yon. At yung pangatlong linggo ay ang ating topic na helping and caring others. No? So, pinakita natin yung ating pagmamahal, pag-care, pagtulong sa mga nangailangan dahil yun naman talaga ang turo ng ating Panginoon bilang mga anak ng Diyos, mga banal, mga pinili ng Diyos, na tungkulin natin na tulungan yung mga nangailangan. Lalo na sa mga personal minsan at saka yung mga kalamidad, mga pandemic sa ngayon na maraming problema, walang trabaho yung mga tao, walang mga pagkain, tinutulungan natin yon. Karoon tayo ng pamimigay ng mga groceries, kahit kakaunting bagay lamang, hindi naman lahat nabigyan, pero at least nakatulong tayo. No? Kasi yun ang talagang sinabi nating Bible, sinabi ng ating Panginoon na magtulungan tayo sa mga bagay, yung mga nangailangan ng ating mga kapatiran. O yung hindi, mga kapatiran, yung mga nangailangan, tulungan din natin sila. At yun ang pangatlong topic natin at nalaman natin doon, napakagandang mga turo sa mga subtopic natin. Ngayon, yung huling linggo, ang ating topic is Christ-likeness or holiness. Kasi yun naman talaga ang nais ng Diyos na tayo ay maging banal. Kasi yung kabanalan, yun talaga ang nais ng Diyos na mangyari sa ating buhay dahil ang Diyos ay banal. Hindi naman pwedeng tayo'y maglingkod sa Diyos na mayroong kasalanan, kundi yung kabanalan, dahil tayo naman ay wala ng kasalanan, pinatawad na tayo ng Panginoon, kaya manatili tayong maglingkod na may kabanalan. Itong ating verse na ating kukunin ay makita sa 1 Corinto 1:2. 1 Corinthians chapter 1 verse 2, sinabi dito, para sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa inyo ng mga hinirang ni Diyos na maging Kanya sa pamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus, gayon din sa lahat ng tao na nasa lahat ng dako na tumatawag sa pangalan ni Jesucristo na Panginoon nating lahat. So tayo po na tinawag ng ating Panginoon na sa loob ng kanyang iglesia, na tayo ay nasa katawan ng ating Panginoon, na nilikha niya, itinayo niya sa mundong ito para tayo ay makabilang sa kanyang katawan upang tayo rin ay maging tapat at matuwid sa ating mga pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. So tayo ay mga hinirang ng Diyos, sabi dito. So bilang mga hinirang ng Diyos, magkita sa ating buhay na tayo po ay sumunod sa kalooban ng Diyos. We are being made like Jesus. May kasabihan nga sa English. So tayo ay nilikha ng Diyos para maging banal sa harapan ng Diyos, malinis ang ating puso, at tayo po ay kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Sa 1 Corinto 6:11, tuloy tayo. Sa 1 Corinto 6:11, sinabi dito, ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit kayo'y pinatawad na sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinapawalang sala na rin kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa pamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Kaya tayo po na tinawag ng ating Panginoon, tayo po ay mga taong mga banal. So I'm speaking to the Christians, no? Yung hindi pa mga Christians, na hindi pa sila tinawag ng Panginoon, dapat na mag-aral sila at pag-isipan nila paano sila maging Kristiyano, kung anong dapat nilang gawin sa mga proseso, paano sila
maging karapat-dapat na maging makasama sa iglesia ng ating Panginoon. At saka sa ating paglilingkod, dapat nating malaman na tayo po ay wala ng kasalanan. We are already saved. Niligtas na tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan. So, ibig sabihin, malinis na tayo. Kaya banal eh. So, after sa proseso ng ating steps to salvation, yung mga ginagawa natin, yung ating pakikinig sa salita ng Diyos, sa ating pananampalataya sa salita ng Diyos, at sa Diyos natin, na doon tayo nananalig, tayo po ay nagsisisi sa ating mga kasalanan, at pinatawad tayo ng ating Panginoon, at doon, tayo po ay sumunod sa pamagitan ng baptism. At nagawa natin yon, at after baptism, ito na nagpatuloy tayo. Kaya malinis na tayo. Sabi nga, we are born again. So tayo po ay bagong tao, tayo po ay malinis na, kaya iminti natin yung kalinisan natin sa harapan ng Diyos sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang kalooban. Ano ba ang dapat natin gawin? Kasi wala na tayong kasalanan, malinis na tayo. Kailangan ba tayo ng maintenance? Kasi sa tao, kung i-compare natin sa tao, sa ating physical, kung mayroon tayong sakit, tapos nagamot na yung sakit mo, wala ka ng karamdaman, kailangan ka ng maintenance para hindi na babalik yung sakit mo. Para malakas, malusog ka palagi. Ganun ang sitwasyon, no? Tayo ay tinawag natin Panginoon, tinanggap natin ang Panginoon, tayo susunod sa kanyang kalooban, sa kanyang mga requirements. So, ang requirements natin Panginoon na tayo po ay gagawa ng kabutihan. Sabi nga ng iba, hindi sa pamagitan na ating sariling gawa upang tayo'y maligtas. Ito lang ay parang bunga ito, no? Bunga ito sa ating pananampalataya, bunga ito sa ating pagmamahal sa Diyos, at bunga ito ng Espiritu Santo na ating gagawin. Minsan kasi nag-isip yung iba, ang kaligtasan ay hindi sa pamagitan na ating gawa. Oo nga, totoo naman yun. Hindi naman din magawa yung salvation sa ating sarili lamang, kundi sa ating Panginoon. Pero mayroon tayong dapat na cooperation. Mag-cooperate tayo. Gagawin natin kasi ang ating physical na sa mundo eh. Hindi naman automatic na nung tapos tayo ay tumanggap sa Panginoon, automatic na ligtas na tayo. Pupunta natin sa langit. Hindi pa naman. Dito pa naman tayo sa mundo, di ba? At sa mundong ito, dito tayo naging problematic kasi daming mga tukso, daming mga problema na minsan ang mga Kristiyano ay nadadaig sa mga pagsubok sa buhay nito. Pero sabi ng Panginoon, walang pagsubok na hindi natin makayanan. Lahat ng pagsubok, kaya natin yon dahil ang Diyos ay nasa atin. Tayo malinis na, tayo po ay niligtas na sa lahat ng kapahamakan sa mundong ito, at lalo na hinanda na sa ating Panginoon yung buhay na walang hanggan sa darating na mga araw. Sa 1 Tesalonica 4:3 at 4, ito ay napakagandang sinabi sa Biblia, sinabi ni Apostol Pablo sa ating buhay bilang tayo'y mga anak ng Diyos. Sa 1 Tesalonica chapter 4, verse 3 and 4, sinabi dito sa aking Bible na bagong translation, kalooban ng Diyos na kayo'y magpakabanal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang pakikitungo ng bawat isa sa kanyang asawa o sa kanyang mahal sa buhay. So, ang mga Kristiyano na tinawag na ating Panginoon, tayong mga anak ng Diyos, dapat maging banal tayo. Meron tayong gagawin upang hindi tayo mailihis, lalo na sa mga ating sitwasyon sa buhay, na minsan madaig tayo sa mga bagay material, na dapat lang na tayo ay hindi madaig doon sa mga material na mga bagay. Kasi yun ang temptation sa buhay ng tao ngayon eh. Lalo na kung wala kang trabaho, walang hanap buhay, napakahirap. Minsan na iwanan na natin yung paglilingkod sa Diyos. Wala na. Wala ka ng time sa panalangin, wala ng time sa Bible reading, wala ka ng time sa
pagtulong kasi wala kang maitulong. Yun, patay na yung pananampalataya mo. O kundi, mahirapan ka na pagbangon. Dahil mayroon talagang panghihina sa tao. Sabi nga sa Bible, na darating ang mga panahon na ang mga nanampalataya sa Diyos ay manghihina. Aalis sa kanilang pananampalataya, paglilingkod sa Diyos. Yun ang mahirap kung mangyari yun. Na dapat manatili sa buhay natin na tayo'y maging tapat sa ating Panginoon. Kaya kailangan ito ng hard work. Yung ating lakas, ibigay natin sa Diyos. Yung ating buhay, ibigay natin sa Diyos. Sabi nga, dapat ihandog natin sa Diyos. Merong mga iglesia sa ngayon na ang buhay nila, nagkaroon sila ng programa na bawat isa ihandog. Kaya yung handog kasi, parang handog yung mga bagay na sinasabi natin, na ihandog natin yung mga magandang mga bagay o yung mga masasarap na bagay, ihandog katulad sa mga nangyari sa ating datna na mga turo sa relihiyon na mayroong mga handog doon, pero sa atin wala na. Ang handog natin ating katawan, buhay na handog. Sabi ni Apostol Pablo sa Roma 12:1, ang ating buhay, ang ating katawan, ihandog natin sa Diyos. Ibigay natin sa Kanya. Kaya, hindi naman tayo pabayaan ng Panginoon kasi binigay mo lahat sa Kanya eh. Siya ang inyong sinusunod. Siya ang ating sinusunod. So, kung sa ganon, pati ang ating isipan, our thinking, magbago yun. Pati yung ating mga attitude, no? Ang ating mga ugali, magbago yun. Pati yung ating gusto, no? Kasi minsan yung ating gusto, yun din ang maglagay sa atin ng kapahamakan. Yung gusto natin, ilagay natin sa tama na paraan. Tama na pag-iisip, tama na attitude, para yung kalooban ng Diyos ang ating masusunod. Kaya doon tayo nadali minsan na ayaw natin sa mga bagay na, lalo na sa mga gawain ng ating Panginoon. Karamihan kasi gusto sa gawain sa mundo, naligaw, nanghihina. Kasi mas maganda yung takbo sa mundo kaysa takbo dito sa loob ng iglesia o sa gawain ng ating Panginoon. Kaya minsan yung thinking natin, yung ating gusto, minsan nasusunod dahil ang Espiritu ng Diyos wala sa atin. Pinabayaan natin. Kaya dapat mag-ingat tayo. Sabi nga, lakasan natin ang ating sarili. Kailangan tayo ng tapat na paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon. Sa Colossus 3:1-10, Colossians, ito yung magandang talata ito. Sa Colossians, tungkol sa ating buhay. No? Colossians chapter 3, verse 1-10. Verse 1-10. Sabi dito, binuhay kayong muli na kasama ni Kristo. Kaya't ang pagtutuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakuupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay. At kapag siya'y nahayag na, mahayag din kayong kasama niya at makahati sa kanyang karangalan. Sa verse 5, kaya dapat nang mawala sa inyo ang mga pagnanasang makalaman. Number 1, pakikiapid, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa, at ang kasakiman ng isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Kayo man ay mamuhay din ayon sa mga pitang iyon nang tayo ay pinagharian pa ng mga ito, nung hindi pa tayo tinawag na ating Panginoon. Ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot, sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait
at malaswang pananalita. Ito, matindi ito, no? Kasi nasa buhay ng tao, makita natin siya ngayon, kahit nasa mga Kristyano, mayroon ding mga ganyan na hindi sila nag-iingat, hindi nila naisip, sa tunay nga, hindi sila nagbago eh. Mayroon mga ganun at tinitingnan naman sila sa iba. Kaya minsan, mahirap mahikayat natin yung iba dahil tinitingnan din yung mga anak ng Diyos kung anong ginagawa nila. Sila ba ay mayroong halimbawa sa buhay nila? Minsan kasi walang kaibahan eh. So dito, nais ni Apostol Pablo na gawin natin yung para sa Panginoon, yung para sa panglangit. Dahil tayo po ay nasa Diyos. Pag tayo ay nasa Diyos, ang Diyos na sa atin, ang Holy Spirit na sa atin, dapat ang ating magawa ay mabuti. Sabi dito sa 9, huwag kayong magsinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. So wala na, malinis na nga eh. Isinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at magiging kalarawan ng Diyos sa lumikha sa inyo upang lalo ninyong siyang makilala. Napakaganda, no? So, ang mga anak ng Diyos, tayo po ay naging kalarawan ng ating Diyos na matuwid, banal, kasi hindi tayo makapasok sa langit kung hindi tayo banal eh. So, ang ating problema ngayon, pag-maintain. Kung paano natin ma-maintain yung kabanalan. Dahil ang mundo ay kumikilos sa gawa ng dyablo para mahikayat yung mga lingkod ng Diyos madaig. Kaya sabi nga, hindi tayo magpadaig sa masama. Doon tayo sa mabuti. Because we are in the light. Tayo ay nasa liwanag. Mahirap na kung ang liwanag, mapatay yung kanyang liwanag, magdidilim, yun, mahirap yun. Mahirapan ka na pagbalik. Mahirapan ka na pag-switch sa buhay mo para maging masigasig uli sa paglilingkod. So, hindi tayo magpadaig. Sabi nga dito, na tayo po ay bagong tao, tayo po ay malakas, binigyan tayo ng lakas sa ating Panginoon sa ating pananampalataya upang tayo po ay magtagumpay. Sa Efeso 5, saan sa ating mga Biblia, kung mayroon kayong mga Bible dyan, ating buksan. Sa Efeso chapter 5, verse 8 to 10. Efeso 5, verse 8 to 10. Sinabi dito, dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayo'y nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon nang nararapat sa mga taong nasa liwanag. Napakalinaw, no? Na kung tayo po ay tapat sa paglilingkod sa Panginoon dahil narito tayo sa liwanag, mamuhay tayo ng nararapat. Alam natin yung sinabi natin kanina, yung mga masasamang gawa na binanggit ni Apostol Pablo doon sa Colosas na hindi na dapat natin gawin sa ngayon. Alisin natin yun sa ating buhay. Kung mayroon pa, unti-unti, manalangin, gawin natin yung pag-surrender sa Panginoon, sabihan natin ang Panginoon na meron kang gustong gawin para sa Kanya, hindi mo magawa. Sa pamagitan ng prayer, pamagitan ng pag-aral sa Bible, sa salita ng Diyos, unti-unti na magbago yun. Huwag natin kaligtaan yun. Kasi turo nga ng Panginoon na huwag natin kaligtaan yung ating mga prayers at manalangin ng walang patid. At ganun din sa ating paglilingkod na hindi natin pabayaan yung ating pagdalo sa ating mga pagtitipon katulad sa ginawa ng mga Kristiyano noong unang panahon. So, dapat lang tayo ay mamuhay na karapat-dapat, mamuhay na tapat sa paglilingkod sa ating Panginoon kasi ito ang gusto ng ating Panginoon. So, by new life, no? Ang buhay natin na binago natin Panginoon, ma-maintain ito, magbunga ito ng kabutihan. Sabi nga sa English, ang bunga ito ay goodness, righteousness, at katotohanan, the truth.
So mamuhay tayo sa katotohanan, sa righteousness at sa goodness, kabutihan. Napakaganda, no? Kung makita natin yung mga anak ng Diyos na mayroong ganito at nagawa niya ito, masaya ka na. Pag nakita mo siya, parang mamagnetize ka dahil sa kanyang pinakita na liwanag sa atin. At madali siyang makahikayat ng kaluluwa kasi maganda yung pinakita sa kanya. Ang mahirap kasi kung hindi ito makita, iba ang nakikita natin kasi sa mundong ito, kahit yung mga Kristiyano, kahit nagsamba paglinggo, pag-uwi sa bahay, magulo, problema, wala na. Wala na yung espiritu sa loob. Baka iba ng espiritu. Sabi nga ng iba, kung merong ganito, ay dapat mag-isip-isip ka na. Baka darating ang Panginoon, madatnan tayo na iba na yung ating buhay, hindi na tapat sa Kanya, yun, maparusahan tayo ng Panginoon. Magdurusa tayo sa walang hanggang pagdurusa doon sa impyerno. Dapat nga hindi mangyari. So, kaya merong church tayo, meron tayong kapilya, yung House of God, para dito tayo magtitipon, mag-usap-usap, magpaliwanagan, sama-sama tayo magpalakasan sa ating pananampalataya para hindi tayo maligaw. Sa huli, sa Episo 4:25-32, ito na ang panghuli sa ating conclusion sa ating buhay. Ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo, yung kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Ng ating buhay, maging kalugod-lugod. Yung mga gawang masama, dapat huwag na nating gagawin. Sa Episo 4, sa 4 pala, sa 4, versikulo 25, 4:25 sa ating mga Bible. Ulitin ko, Episo 4, versikulo 25. Napakagandang mga sinasabi ni Apostol Pablo dito. Dahil dito, sabi niya, dahil dito, itakwil na natin ang pagsinungaling. Itong mga salita na to, no? Very common ito, yung pagsinungaling, na dapat tapat tayo. Huwag tayong magsinungaling kasi pag nagsinungaling tayo, tayo naman din ang kawawa. Itakwil natin ang pagsinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo'y bahagi ng isang katawan. So, napakaganda, no? So, dapat tayo ay tapat at magsabi ng totoo sa isa't isa. Madali naman sigurong magawa natin yun. O saan bang madali natin gawin? Yung magsabi ng totoo o magsinungaling? Okay? So, dapat lang madali natin gawin yung magsabi ng totoo. Kung magsinungaling ka, mag-isip-isip ka muna kung magsinungaling ka ba o hindi. Pero dapat nga, hindi nga. Kasi sabi, itakwil. Alisin natin. Okay, sa 26. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo nang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. So, minsan kasi yung galit, hindi lang hintayin yung paglubog. Minsan, abot pa ng ilang buwan. Abot pa ng 1 taon. Walang kibuan. Mahirap yun. At tuluyan ang kalimutan minsan. Lalo na medyo malaki yung pangyayari dahil galit na galit ka. Ayaw mo nang makita. Minsan nga, yung iba, hantong sa krimen. No? Matindi yun. So, sa Kristiyano, bilang tayo yung mga anak ng Diyos, wala sa atin yun. Alisin natin yun kung mayroon man. Yung galit, sabi nga, huwag palampasin yung paglubog ng araw. So, kung ikaw ay nagagalit, malapit nang lumubog ang araw, kaagad. Patawarin mo na. Huwag mo nang hintayin kinabukasan. Kasi sabi, huwag mong hintayin na lumubog ang araw. Kaagad. Mabuti kung maaga pa. Kung medyo madaling araw, galit ka, pwede pang palapasin mo na yung mga ibang araw kasi mahaba pa eh. Meron ka pang 12 oras.
o ilang oras. So, pwede pang magawa. Pero sabi nga ni Apostol Pablo, alisin natin yan. Para walang problema. No? Sa 27, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Kasi gawain ng dyablo ito eh. Sisirain ng dyablo yung ating buhay. Yun ang target niya eh. Na dapat, hindi tayo magpadaig, hindi natin siya bigyan ng pagkakataon na makagawa ng ganyan. 28. Ang magnanakaw ay huwag ng magnakaw. Sa halip, maghanap siya ng marangal na ikabubuhay para makatulong sa mga nangangailangan. Sa tingin ko, sa loob ng iglesia o sa mga Kristiyano, yung mga tapat sa paglilingkod sa Panginoon, wala naman siguro ito mga pangyayaring ganito na mayroong mga magnanakaw. Karamihan sa ating narinig, kung mayroon man, yung mga gamit sa simbahan, ninanakaw, na hindi nagpaalam, pero bihira lang yun. Kaya may narinig pa ako na kahit yung mga bagay na sa simbahan, sa loob ng simbahan, na medyo may mabigat na na presyo, o malaki ang presyo, halimbawa mga bagay na sa opisina, o mga computer, mga equipments, malaking pera yon. Minsan karamihan ninanakaw yun. Kaya kailangan din tayong mag-ingat. Meron akong nabasa sa Old Testament na yung temple noon sinira dahil maraming magnanakaw. Yun lang nabasa ko rin, na ang temple sinira kasi ang temple noon dapat hindi siya isira. Pero dahil sa mga magnanakaw, hindi talaga maiwasan na mayroong ganun. Pero mabuti na naman dito sa atin sirado. Ginawa natin lahat ng mga paraan para hindi makapasok yung mga masamang tao na may pagnanasa na para magnakaw sa mga bagay. Sa mga Kristiyano, dapat wala sa atin yun. Sa 29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Minsan, ito hindi maiwasan yung mga salita natin na masakit. Minsan yung ating salita na nabanggit, yung nakarinig, natitisod sa atin. Kaya sabi ni Apostol Pablo, mag-ingat tayo. Na minsan, hindi natin iniisip ito. Bilang Kristiyano, tayo ay mga anak ng Diyos, mga banal na tao, dapat hindi marinig yung mga salitang masama. Kung maaari. Pero kung hindi pa kaya, dahil ang kabanalan may proseso yon, hindi naman kaagad na kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos, automatic, parang magic na bago na talaga, perfect ka na. Hindi mangyari yon. Kasi may proseso sa maturity sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Gradual yun eh. So, kailangan tayo ng pamaraan, paano natin ma-maintain. Kaya isa yon yung prayer, pagbasa sa salita ng Diyos, scripture reading, at yung pagtulong. At siyempre sa ating mga meditation, at siyempre sa ating pagsamba, sa pakikinig sa salita ng Diyos. Katulad ngayon sa ating sermon o sa ating mensahe, lagi kang nakikinig. Pag lagi tayong nakikinig sa salita ng Diyos, ang Diyos magbigay sa atin ng lakas, magbago sa atin. Ang kanyang banal na espiritu na sa loob natin, siya ang mag-iingat sa atin. Ang kanyang mga anghel na nasa paligid na hindi natin nakikita, siya ang mag-comfort sa atin. Siya ang mag-guide sa atin. Kaya, magawa natin ang lahat ng bagay. Ang problema lang kasi sa atin, hindi natin isinirindir ang ating buhay sa Kanya. May naiwan pa eh. At least 100% yung ating pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Sa verse 30, at huwag na ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating sa takdang araw. So, ang tatak
natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na nasa atin, yun ang ating tatak bilang mga anak ng Diyos. Kaya hindi ito basta-basta, no? Na pinagkaloob sa Diyos sa atin parang mabigyan tayo ng guidance para manatili tayong tapat at kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Sa final, katapusan, ating konklusyon na dapat manatili tayong tapat hanggang sa kamatayan. Kaya doon na sa kamatayan, kung sakaling darating ang panahon na tayo kunin ni Lord, o kung babalik na ang ating Panginoon, doon na tayo makita na we are in the likeness of Christ. Tayo po ay maging banal, finally, na hindi na tayo makita na mayroon pang mga pag-isip o ginawang masama dahil yung final na wala ka na. Papunta ka na sa langit. Babay na lang sa mundong ito. Nagtagumpay tayo. So we are always victorious sa ating pananampalataya at paglilingkod. Kaya gawin natin yon, yung ating mga napakinggan na mga salita ng Diyos. Ulit-ulitin natin sa ating tahanan, buksan yung mga verses na binanggit natin at sa una pang mga linggo sa mga ating mga manggagawa na nagsalita, lahat ulit-ulitin natin para mabago yung ating buhay at hindi tayo maligaw sa mundong ito. Pagpalain tayo ng Panginoon, nawa ang salita ng Diyos patuloy na manatili sa ating puso, sa ating isip. Tayo po ay manalangin. Aming banal na Diyos, salamat po sa umagang ito. Napakabuti mo, Panginoon, dahil ang inyong mga salita ay buhay na nagbigay sa amin ng lakas at matibay na panindigan sa paggawa sa kabutihan dahil yun ang bunga ng banal na Espiritu sa lahat ng mga bagay at yung pag-ibig, pagmamahal sa inyo at sa kapwa namin, Panginoon, at sa aming sarili. Salamat po. Salamat sa pag-iingat ninyo sa amin, lalo na sa panahon ngayon na may pandemic. Salamat po na ikaw po ay nagbigay sa amin ng kalusugan, kalakasan sa aming mga pisikal na katawan. Salamat din na pinagkaloob mo sa amin ng iyong banal na Espiritu upang kami po ay hindi matakot sa anumang mga pagsubok sa buhay, sa anumang crisis na darating sa buhay namin. Kami po ay laging magtagumpay, Panginoon, dahil nandyan ka. Salamat po. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan na minsan aming nagagawa. Nawa po, patuloy mo po na kami po tapat at banal sa iyong harapan. Kami po ay laging umaasa sa inyo dahil ikaw ang aming tunay na Diyos na aming pinaglingkuran, Panginoon. Salamat po sa lahat naming mga gawain. Kami po patuloy sa aming pagsamba, patuloy sa pangangaral, patuloy sa pagsunod kung ano man ang inyong paggawa sa amin, lalo na sa The Great Commission, Panginoon. Salamat po na may mga kuluwa na tumanggap sa inyo na sana po dati yung mga araw na sila po ay susunod sa lahat na mga proseso sa loob ng iyong iglesia sa pagtanggap sa inyo, Panginoon. Nawa po, ingatan po kami sa araw na to at sa aming mga tahanan, gabayan mo po kami palagi at patuloy mo ipagkaloob ang aming mga pangailangan sa araw-araw, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa inyo sa pangalan ni Jesus, naming Diyos na tagapagligtas. Pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
Mga kapatid, sa oras pong ito ay ihanda natin ang ating mga sarili para sa pagtanggap ng banal na hapunan. At babasahin ko po sa inyo ang nakasulat sa banal na kasulatan tungkol sa mga bagay na ito. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus noong gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, "Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Dagdag na pagpapala ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. O Diyos na aming sinasamba at pinaglilingkuran, tunay Panginoon na Ikaw ang Diyos na karapat-dapat naming sambahin, paglingkuran sa aming buhay. Dahil sa pag-ibig mo sa amin, ibinigay mo ang iyong bugtong na anak upang kami ay matubos sa aming mga kasalanan. Kaya naman kami ay patuloy na naglilingkod sa iyo sapagkat alam namin na ang pag-ibig mo sa amin ay patuloy mong ipinadarama. Patuloy nawa Panginoon, samahan mo po kami sa bawat bahagi ng aming gawain. Ingatan mo po kami, Panginoon, upang patuloy ka naming mapaglingkuran. Ingatan mo rin, O Diyos, ang aming mga kapatid na patuloy na naglilingkod sa iyo. Siyasatin mo po ang aming mga sarili bago namin tanggapin ang tinapay at ang saro. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming hinihiling sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po'y dadako na sa ating pagbibigay sa Panginoon at nais ko pong basahin sa inyo ang sulat ni Apostol Pablo sa ikalawang Korinto chapter 9 verse 6 hanggang 8. Ganito po ang sinasabi. At ito ang ibig kong sabihin, ang nag-aasik ng bahagya ay mag-aani rin ng bahagya, at ang nag-aasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. At kaya ng Diyos na pasaganahin ng lahat ng biyaya sa inyo, upang sa pagkakaroon ninyo ng sapat sa lahat ng bagay, ay palagi kayong sumagana sa bawat mabuting gawa. Purihin ang pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Mga kapatid, sama-sama po tayong manalangin.
Panginoong Diyos na dakila, Diyos na pinagmumulan ng aming mga tinatangkilik, ang aming trabaho, ang aming negosyo, Panginoon. Salamat po sa mga biyayang ito na patuloy naming nararanasan. Patuloy, Panginoon, na kami ay sumagana sa mga mabuting gawa, Panginoon, na inyo pong inaasahan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Nawa, Lord, ang aming mga ikapo na aming inihanda ngayon, na mula sa aming mga puso, Panginoon, na may galak, na makapagbigay sa inyo, Panginoon. At aming dalangin, Panginoon, sa mga pananalapi ito ay patuloy na magamit sa mga pangangailangan ng Iglesia, lalo tigit sa mga pagtulong sa mga kapatiran, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, ang bawat sa amin, Panginoon, na pumapasok ng trabaho at nag-negosyo. Patuloy kaming ingatan at patuloy pagpalain, Panginoon, ang aming mga hanap buhay, Lord. Maging ang aming mga kapatiran, Panginoon, na naghahanap ng trabaho, nag-aantay ng trabaho, Panginoon, sa kabila ng pandemic na ito. Nawa, patuloy sila na makapasok na at makasumpong ng hanap buhay, Panginoon. Ang sa gayon, meron silang sapat na pangangailangan, pagigit lalo, makapagbigay sa inyo at makatulong sa aming kapwa, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa sa aming, Panginoon. Lalo tigit, magamit kami upang maging channel of blessing sa aming kapwa, Panginoon. Sa gayon, patuloy ka namin ang paglingkuran sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po sa inyong kagandahang loob at sa mga biyaya na ibinibigay niyo po sa amin. Pagpalain niyo po kami, Panginoon, at ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy, it falls like a sweet spring rain. Mercy is falling all over me. Hey, oh, I receive your mercy. Hey, oh, I receive your grace. Hey, oh, I will dance forevermore. Sa araw pong ito, ating hingin sa Panginoon na gawin niyang dalisay ang ating mga puso, na maging tapat sa ating pagmamahal sa Kanya. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo, walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parang ulan. Ano ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Gawin niyo pong tapat, Panginoon, aming mga puso. Nalawa, Panginoon, sa'yo lamang nakatulog ang ating mga kanina. Tayo po yung mahal. Pusong dalisay. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y
nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. At ako'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. At ako'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. At ako'y pagpupuri sa'yo, Panginoon. At ako'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming handog. At ako'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Panginoon, nawa po'y matagpuan mo kaming nagtatapat sa inyo. Sa buong araw, Panginoon, na kami ay humihinga. At kami, Panginoon, ay natatamasa ang araw na sumisikat. Ito pong aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating pagtatapos sa ating gawain sa umagang ito, mga kapatid, hinihiling ko ang lahat na samahan po ninyo ako sa panalangin. Tayo ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli Panginoon ay nagpapasalamat po kami na niloob nyo na makapagsama-sama po kami, Panginoon, sa pagsamba po sa inyo, sa online worship po na ito. At salamat po sa inyong mga salita na aming napakinggan. Nawa ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay tunay na nabiyayaan ng mga salitang ito upang lalong tumibay, Panginoon, ang aming pananampalataya at magkakaroon din kami, Panginoon, ng mga pananggalang sa lahat po ng lalang ng dyablo sa darating na linggong ito. Yes, Lord God, aming hiling na nawa nakapagbigay po kami, Panginoon, ng kasiyahan sa inyo. Kinalugdan po ninyo, Panginoon, ang aming mga ginawa, ang aming pag-aawitan, ang aming pananalangin, ang aming pakikinig, Panginoon, ng iyong banal na salita. At nawa, Panginoon, sa aming pagtatapos, taglay ng bawat isa sa amin ang biyaya ng pag-asa, ang pag-ibig po sa inyo at sa bawat isa, at ganoon na rin, Panginoon, ang bibigyan po ninyo kami ng patuloy na proteksyon sa araw-araw upang kami po, Panginoon, ay manatiling matibay sa aming paglilingkod at ganoon na rin, Panginoon, sa aming paghahanap buhay. Patuloy naming hinihiling ang inyong patuloy na pagkakaloob ng pangangailangan ng bawat isa at nawa, Panginoon, kayo po ang mag-provide, bukas ng mga opportunity doon sa mga naghahanap po ng mapagkakakitaan. Amin din hinihiling ang mga may karamdaman, Panginoon, na kayo ang humipo sa kanila at ibalik ang kanilang dating kalakasan. At nawa, kami po ay masumpungan ninyo na patuloy na nagtatapat, Panginoon, sa aming paglilingkod sa inyo sa gitna po ng pandemic na ito. At tinaasahan namin ang inyong patuloy na proteksyon sa bawat isa sa amin. Ito pong aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang biyaya ng ating Diyos Ama, ang pag-ibig ng Panginoong Jesus, at ang patuloy na pag-iingat ng Banal na Espiritu ay sumasa atin, ngayon magpakailanman. Siya nawa. Amen.
Amen.